Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa ika-22 kabanata ng Aklat ng Joshua. Ito ating matatagpuan ang altar sa tabi ng Jordan. Pag po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat. Samahan niyo po kami, bigyan niyo kami ng karunungan upang higit namin naintindihan ang iyong salita. Salamat Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Pagkatapos tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito, hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng pinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh sa inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyo kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautusan ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Pinasbasan sila ni Josue at umuwi na nga sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Josue or ni Moises ng lupain sa Bashan. Ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanluran ng Jordan, katabi ng panglipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Moises at sinabi sa kanila, mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahagi na ninyo ang ng inyong mga nasamsam sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. So dito makikita natin, no, tinupad nila ang pangako na ibinigay nila kay Lord. So nakipaglaban muna sila para sa kapwa Israelita bago bumalik sa sarili nilang lupain. Makikita po natin na ang tunay na tagumpay ay hindi makasarili, no? Hindi porket tapos na ang problema mo ay iiwanan mo na yung iba na nagdaranas pa ng iba pang kanilang mga problema. Parang ministry or pamilya, hindi ka lang nandyan kapag may pakinabang ka, kundi kahit tapos ka na, tumutulong ka pa rin. Verse 9, sabi dito, umuwi na nga ang mga mandirigma sa lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead. Sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Jordan na nasa panig ng Kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Ayan. So, makikita po natin dito, no, yung pagtatayo nila ng malaking altar, no, kung saan ang altar ay hindi para sa handog, kundi simbolo, no, simbolo. Verse 11, sabi po dito, nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalas sa nausap-usapin, no. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang altar sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito'y nagtigpan-tipon sila sa Shilo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Phinehas na anak ng paring si Eleazar, sabi doon, upang kausapin ang lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. May kasama siyang 10 pinuno ng mga angkan buhat sa bawat lipi ng Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanilang lipi. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, ito ang ipinasasabi sa inyo ng buong sambahayan ni Yahweh. Bakit niyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo.
Nakalimutan na ba ninyong ang kasalanan natin sa pure? Hanggang ngayon, nagtitiis pa tayo sa parusang salot na ginawat ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat yun? At ngayon, nangahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magalit siya sa buong Israel. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawiin namin sa kinaroroonan ng Kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan, huwag lamang kayo magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos. Sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zerah nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparusahan ang buong Israel? Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. So dito po nakita natin, no, nag-akala ang buong Israel na nagre-rebelde sila laban sa Diyos, no. Sometimes dito makikita talaga natin yung takot ng Israel sa kasalanan, pero may halong padalos-dalos na panghuhusga. Ano po? Kasi dito nga makikita natin, no, na maganda ang pagiging zealous, no, sa kabanalan, pero delikado ang konklusyon na walang tanong. Kaya talaga naman, no, sa church natin, pag may nakita, iba na kaagad yung nagiging impression. Pag may iba din yung kanilang pangunawa. Ano po, may hinusgahan agad. Di ba kapag kung ano yung nakikita natin, agad-agad nakakapaghusga tayo. So hindi lahat ng ibang paraan ay maling paraan, no? Dito makikita natin. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manasseh sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Si Yahweh ay Diyos sa mga Diyos. Si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman. Kung kami sumuway sa Kanya, kami nagtaksil kay Yahweh, wag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nakagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh na Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtakda na ang ilog Jordan ay maging hangganang maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, tinayo namin ang altar na ito hindi upang pagsunugan at pag-alayo ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo at para sa ating mga saling lahi, upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pagsasaluhan. Sa ganon, hindi masasabi ng inyong mga anak, sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, tingnan ninyo, nagtayo ang aming mga ninunong isang altar na tulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunugan o pag-alaya ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailanman hindi namin iniisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunugan ng handog o pag-aalaya ng handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan. Bukod sa altar ni Yahweh, sa altar na nasa harap ng Kanyang tabernakulo. Praise God, no? So dito makikita po talaga natin na ipinaliwanag, no, ni Ruben, Gad at Manasseh ang tunay na dahilan. Kaya hindi nila ipinagtanggol ang sarili para sa pride, kundi para sa katotohanan at sa karangalan ng Diyos.
napakaganda po tignan, no? Talagang mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Mas mabuting magpaliwanag kaysa manahimik at masira ang relasyon. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na nami-misjudge tayo or tayo naman yung nakaka-misjudge. Pero kailangan po talaga na dapat pinag-uusapan. Nang sa ganon ay magkaroon ng liwanagan at hindi natin mabitbit yung burden. Ano po? Tandaan natin, may mga panahon na kailangan natin talagang magsalita, ano po, para ikatwiran yung ating kalagayan o yung kung bakit tayo nag-response ng ganun. Wala pong masama kung ating ipinapaliwanag ang sarili natin as long as tayo po ay nasa panig ng katotohanan. Dinig ni Phinehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga lipi ni Ruben, Gad at Manases at nasiyahan sila. Kaya sinabi sa kanila ni Phinehas, ang anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito, hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Phinehas at ng mga pinuno ang mga angkan, ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga taga-Israel at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusok at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang tunay na Diyos o siyang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ano po, tunay nga talaga dito makikita natin na nagkaayos, no? Nagalak at napigilan yung digmaan dahil sa maayos na pakikipag-usap. Ang digmaan po ay napigilan dahil merong marunong makinig. Ano po? Kaya naman talagang ito isang magandang paalala sa atin. Ang pakikinig ay sandata ng kapayapaan, no? Hindi lahat ng laban ay kailangang ituloy. Kaya sa ating panahon ngayon, pag nirelate natin siya, mas marami ba yung pakikinig or mas marami yung pagpapaliwanag or marami yung pagpapakumbaba, no? Kaya talaga makikita po natin, no, napakahalaga yung pagkakaisa, no? Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ng kapayapaan at pangunawa. Kaya sikapin po natin na huwag tayong agad-agad humuhusga. Magtanong muna tayo bago tayo magdesisyon. Ipaliwanag yung intensyon natin, no? Ipaglaban ang pagkakaisa at igalang ang kabanalan, pero huwag kalimutan ang pag-ibig. Kaya sana po ay natuto tayo, pinagpala tayo sa salita ng Panginoon. Again, God bless everyone and to God be all the glory.